it's a very classic example, 'di ba? Napakaganda ng papel mo and everything, pati yung experience, 'di ba? Sobrang ganda, but still merong isang missing part doon sa kanyang PNP journey. Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So today guys, it's weekend, no? Nung Wednesday or Thursday, nagkaroon ng forecast dito sa Vancouver na mag-aano daw, magi-snow, no? Kaya medyo excited kami, no, for this weekend kasi nga sabi Saturday and Sunday daw magi-snow. Kanina nung paghatid ko kay Mrs. sa train station, medyo nag-snow pero may halong ulan. So, naging para siyang slushy, parang gano'n, no? So, ayan. Malamig pa rin, no? So, parang -1 kami ngayon, no? Pero, pagkatapos nung konting ulan plus konting snow, umaraw na ulit. Ang ganda na naman. Yan. Ganyan na naman ang weather dito sa Vancouver, guys, oh. Hindi ako makalabas sa balcony kasi ang lamig eh. Di ba? So, maaraw yan guys, pero malamig sa labas. Yan. Kaya, nandito lang tayo sa loob ng bahay, no? So, meron tayong pagkikwentuhan ngayon guys na related doon sa last na video natin, which is doon sa PNP or doon sa Provincial Nominee Program. So, yan ang pag-uusapan natin today. Pero bago yan, maghihiwa muna ako ng ulam namin for tonight or ang aming dinner. 'Di ba? Ampalaya. Yan. So hiwain lang natin yan tapos kailangan nating ibabad sa tubig tsaka sa asin para hindi masyadong mapait. Yan din ang pagkain ng mga kids ko later. So gasan muna natin, 'di ba? Ay, tatanggalin mo yung buto. Sarap to, guys. Ayos. Go. So tapos na tayo maghiwa at mag-prepare. So magkukwentuhan na tayo, no. Pero gawa muna tayo ng tea. Kasi nga medyo hindi pa okay yung ating lalamunan. So ito yung iniinom ko ngayon, guys. So may siya, may ginger, may honey, tsaka may lemon. Okay, so we are back, guys. So ang pag-uusapan natin ngayon, guys, is related pa rin doon sa PNP. Last time, yung ating post is regarding doon sa pagbabawas ng quota or target ng each provinces dito sa Canada, no? 50% ang nakat doon sa mga pwedeng ibigay ng mga provinces na nomination. Yan yung medyo nakakalungkot dyan, no? Doon sa paghahanap or sa pagkakuha nyo ng PNP na mag-i-sponsor sa inyo, guys, may mga bagay kayo na dapat i-consider. Number 1 nga is kailangan nyo maghanap ng province na swak doon sa skill set at saka doon sa job experiences nyo. Make sure na yung pupuntahan nyo na province in demand yung work experience and yung skill set na meron kayo para hindi kayo mahirapan maghanap ng work, di ba? Para talagang maging smooth yung paghahanap nyo ng PNP sponsorship. And syempre din, doon sa pupuntahan nyo na province, guys, make sure na may available sila na program na para sa inyo. Halimbawa ako, guys, ako ay nasa IT. Naghanap ako ng province na available ang IT program. Let's say po dito sa BC, meron po silang BC PNP Tech program. Yan po yung program na nagbibigay ng nomination sa mga tulad ko na nagtatrabaho sa IT sector. Right?
And yung pinaka-last guys, no? And I think ito yung isa sa mga pinaka-importante na sinabi ko rin, no, na make sure guys na susuportahan kayo nung inyong company or nung inyong employer. Kasi guys, 90% ng mga documentation is manggagaling talaga sa employer nyo. Pag hindi kayo sinuportahan guys, hindi magmo-move yung inyong PNP case or yung inyong PNP application. So ngayon guys, meron akong nakita sa isang group na nag-post siya, no? Ang ganda nung credentials niya and everything, no? But sad to say, hindi siya sinuportahan ng employer niya. Okay? So babasahin natin guys yung post. So ito yung sabi niya guys, no? I am feeling so hopeless, frustrated, and depressed. After working for a year for a BC Health Authority with nothing but outstanding performance and recognitions from directors and managers, HR told me they cannot support my BC PNP application as they cannot prove they couldn't fill the position with a Canadian. I don't know what else to do. I am an IT engineer with a master's degree, CLB 9, 1 year experience in Canada, and more than 8 years in home country on Tier 0, and more years in IT industry. However, I only have 421 points in express entry despite I am eligible for FSW and CEC. My work permit will expire in August. I don't know what to do now. I would move to any other province but no idea where to start. Ayan. Right? So, yun guys, no? It's a very classic example. Diba? Napakaganda ng papel mo and everything. Pati yung experience, diba? Sobrang ganda. But still, merong isang missing part doon sa kanyang PNP journey, 'di ba? Which is yung suporta ng company. Makikita naman natin guys, no? Maganda rin yung work niya kasi guys, kung BC Health, as far as I know, this is a Crown Corp company, meaning part siya ng government guys, no? So, and then makikita rin natin yung mga experiences niya guys sa Philippines, no? Tier 0, meaning nasa manager level to guys or up, 'di ba? Maganda rin yung kanyang language exam, CLB 9, 'di ba? So, 'di ba, walang reason para hindi siya maging successful or mag-succeed dito sa BC, 'di ba? Kasi napaka-in demand nung kanyang work, 'di ba? Nakapasok siya sa isang magandang company, government company guys. Nga pala guys, ito ano ko lang sa inyo, parang tip ko lang din and based on my experience, no. So para dun sa mga temporary resident pa lang dito guys, no, na naghahanap ng company na magi-sponsor sa inyo for the PNP. Kung kaya nyo guys, look for a Crown Corporation company or a government company guys. Kasi mostly, yung mga company na yan guys is nagsusupport sila ng PNP. Katulad ko guys, nakapasok din po ako sa government, kaya din ang bilis lang din nung pag-i-sponsor sa akin para sa PNP. You know? Going back, no? So, anong naging problema, no? So, anong naging kulang? Well, sinabi naman niya, di ba, na yung HR daw, hindi daw siya kayang suportahan para dun sa application niya ng PNP. Right? And that is very unfortunate, no? Pangalawa na to guys na nakita ko, no? Kasi meron din ako isang friend guys, no? Na nasa IT din. Unfortunately, nabigyan siya ng ITA pero ang problema, ayaw siyang suportahan ng company. Same din nung issue nung nag-post. Ayaw siyang suportahan ng HR. Kaya guys, another tip, no? Nung in-interview ako guys, nung last interview ko na, tinanong ko talaga sila at naging honest ako na nasabi ko na temporary resident po ako dito. Meron akong open work permit and I need support for the PNP. Naging honest lang ako, no? And sinabi naman sa akin ng aking boss na walang issue, susuportahan ka namin. Ako ang makikipag-usap sa HR and ganun nga ang nangyari guys, no? So, kung kayo is
temporary foreign workers guys at nakahanap kayo ng isang company, tanungin nyo agad guys, wala namang masama. Walang masama na magtanong, no? Ayaw ko lang din masayang yung oras ko, 'di ba? Kasi babalik tayo doon sa sinabi ko guys, no, na lahat ng gagawin nyo, aral, trabaho, or kung ano pa man yan, kailangan nakakonect yan dun sa main goal nyo, which is yung pagiging permanent resident nyo dito. So, kaya bago pa lang ako mag-start doon sa trabaho ko, tinanong ko na agad yung boss para hindi masayang yung oras guys, no? Para hindi masayang yung pag-work ko, tapos hindi naman pala ako masusuportahan sa PNP. Ganun yung nangyari sa kanya guys, no? Sabi niya, 1 year na siya nagtatrabaho and sinabi ng HR, sorry, hindi ka namin kayang suportahan para sa PNP mo. Okay? So, share ko sa inyo guys, ano yung mga hihingin ba, no? So guys, kapag nakakuha na kayo ng ITA or ng invitation to apply, ito po yung mga hihingin, no? Again, dito to sa BC guys, no? Hindi ko alam sa ibang mga province, pero at least magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga documents na hahanapin sa inyo or kailangan yung i-prepare. Number 1 guys is yung employed declaration form. Sa website to ng BC makukuha, no? Number 2, employer recommendation letter, right? Sa HR yan. Number 3, signed job offer letter. Number 4, detailed job description. Yung sa akin, yung boss ko ang nag-create niyan, no? Tapos, company information, certificate of incorporation, and number 7, municipal business license. So, kaya ako sinasabi guys na 90% ng mga documents na kakailanganin nyo after ng ITA is manggagaling po sa employer. Kaya guys, pag hindi kayo sinuportahan, hindi mag-move yung inyong application. And take note guys, after nyo makuha yung ITA nyo, bibigyan lang kayo ng 30 days para i-accomplish or i-submit lahat ng mga documentation na kailangan nyo. Or else, hindi na po magiging valid yung inyong PNP application. Yan. So yun guys, no? So, nakakalungkot lang doon sa nag-post. Pero, based doon sa post niya at doon sa skill set, credentials na meron siya, hindi siya mahihirapan. Kung ako sa kanya, hindi na ako lilipat ng province. Hahanap na lang ako dito, no? Kasi, unang-una nasa IT field siya, no? So, napaka-in-demand po ng IT dito sa BC. Ang kailangan lang talaga niya is humanap siya ng employer. Ang problema lang niya guys, may expired yung kanyang visa ng August. Malapit-lapit na yon. Pero, it's not too late. Kasi ako nun guys, nung na full-time ako, and as soon as makuha ko yung contract ko, na meron akong full-time contract na 1 year, nag-apply na agad ako ng BC PNP program. At nakuha ko naman siya agad. Yun. Ayun. So, yung dun sa nag-post nito, no, kung mapapanood mo tong aking video, i-advise ko sa'yo, huwag ka nang lumipat. Okay? Maghanap ka na lang dito ng company and then make sure na bago ka mag-sign is kaya ka nilang suportahan para sa BC PNP mo. Maging honest ka lang dun sa employer. Yung mga may balak po na mag-apply dito sa BC or dito sa Canada, para po sa akin, ang PNP pa rin ang close to reality or yung meron kayong chance talaga na ma-PR dito sa Canada. So, kung meron kayong chance at yung skill set and yung work experience nyo is in demand sa isang province at meron silang program specific para sa inyong skill set, grab it. Okay? So, yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.